I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Yon, hello mga kabady, this is Sam TV Vlog. So ngayon ang pag-usapan natin sa aking YouTube channel is about sa mga experience ko sa buhay. So ngayon mga kabady, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga experience or mga motivation na na-adapt ko sa sarili ko. So una, ako po ay pinanganak sa probinsya ng Negros, and mga magulang ko is farmer. So lumaki ako na farmers yung mga magulang ko, and una kong natutunan is at the age of 4 years old, nagtatrabaho na ako sa bukid namin. So bata pa lang ako, tinuturuan na ako ng magulang ko kung paano gawin, kung paano matuto sa mga ginagawa nila. So at the age of 4, marami na akong mga karanasan sa murang edad ko na nalalaman ko na talaga kung gaano kahirap ang magkaroon ka ng pamilya. So that's why na lagi ko talagang tinatandaan yung mga sinasabi ng magulang ko, kasi wala namang kasing panghihinayang o sa mga desisyon mo sa buhay. So nag-aral ako, pero minsan nagka-cutting classes lang ako kasi nga nakikita ko kasi yung sitwasyon namin dati na yung meron ka naman kinakain, pero hindi naman sa ibig sabihin na abundant talaga kayo. Hindi kagaya ng mga bata ngayon na pag sinasabi ng magulang nila na mabili mo ako ng ganyan, mabili mo ako ng ganito. So diba, hindi kami nakaranas ng ganyan kasi bata pa lang kami. Tinuruan na kami ng magulang namin kung paano magbanat ng buto. So ayun. So nakapagtapos ako ng elementary, balak ko sana mag-proceed sa high school, pero hindi ko tinuloy kasi nakikita ko yung sitwasyon ng magulang ko na parang nahihirapan sila. Ayaw ko kasi na mahihirapan yung magulang ko para lang sa ganung bagay. Hindi naman ibig sabihin natin na yung kumbaga na kahit di naman talaga totally kaya talaga, pero parang pinipilit lang nila. So ang ginawa ko, huminto ako sa high school, kasi uso pa yung ALS noon. So nag-ALS ako. So ngayon mga kabady, sabi ko sa magulang ko, habang nag-aaral ako, every Thursday lang kasi yung ano namin, yung kumbaga yung pasok namin. So tumutulong ako sa magulang ko, at the same time nag-aaral din ako. Pero sa unang kuha ko ng exam ng ALS, hindi talaga ako nakapasok. Umiyak ako kasi siyempre kahit sa ganung paraan mapakita mo sa kanila, kahit secondary lang yung natapos mo, at least mas okay na rin yun kaysa elementary graduate ka lang, kasi mahirap maghanap ng trabaho ng elementary graduate. So ayun, ginawa ko, nagsipag ako. Sabi ko kailangan ko talaga ng makuha to, kasi ito lang yung meron ako na pwede kong ipagmamalaki. So ayun, natupad naman yung wish ko na kahit sa ganung paraan nakakuha ng secondary certificate with K-12. Approved na siya sa K-12. So yun, hindi makapaniwala yung magulang ko na sa ganung paraan na
ginagawan ko pa rin ng paraan kung paano makatapos kahit sekretary lang. So, at the age of 17 years old, doon na ako matuto paano kumawak ng pera, paano gumastos. Actually, pagdating namin ng 16 to 20, kami na talaga yung bumabili ng gamit namin, gadgets, damit, basta yan lahat, pinaghirapan namin yan, hindi namin kinukuha basta-basta dun sa wallet ng magulang namin. So pinaghirapan talaga namin yun. So, and marami akong mga na-experience kagaya ng farming, yung mga sumasali sa mga association ng mga farmers, sumasama ako niyan kay Papa. Tapos tour guiding. So ayun, yun yung kwento ng buhay ko na meron ako. Kaya kahit di naman tayo sabihin na meron na talaga tayong ipagmamalaki, at least meron na tayong sinimulan para sa sarili natin. Kasi the age of 24, doon ko na-realize na hindi pwede na magstay ka sa magulang mo. Hindi pwede na aasa ka lang sa mga kinikita nila. Hindi pwede na habang buhay ka nandun ka lang sa kanila. Kasi sa totoong buhay, walang tumatagal sa mundo. So, kailangan mo talaga na bata ka pa, mag-isip ka na for the future mo. Hindi mo isipin yung, alam ko naman na ako, meron din akong pagkakamali na desisyon sa buhay, pero step by step ko, kasi kung siguro kung hindi nangyari yun, hindi ako magiging ganito, hindi ako magiging matatag na parang kumbaga umaasa lang ako sa sarili ko, hindi ako umaasa sa magulang ko. For magto 2 years na ako dito sa Maynila, ang dami kong natutunan. So ganito pala ang labanan ng buhay. Wala kang magulang, kahit sabihin mo pa na dalawa lang kami magkapatid, pero iba pa rin yung meron ka. So mas maganda pa rin yun na meron kang natutulong sa magulang mo, kahit paunti-unti. At least nabibuild up mo yung sarili mo para maging, kasi ang lahat ng desisyon na yan is ikaw lang mismo ang gagawa, hindi yung magulang mo yung gagawa sa future mo, hindi ikaw mismo. Kaya sa mga kabataan dyan na kagaya ko, wag kayong magkakamali sa pagdesisyon nyo. Sabi nga nila, kung maniwala ka sa pag-ibig, scam yan. Pero at the same time, gamitin mo rin yung utak mo. Wag palagi puso. Kasi pag puso yung inuuna, kahit alam mo na nahihirapan ka na, go pa rin ng go. Kasi nga, mahal mo. So, yan din yung mga naranasan ko dati. So, yun nga, nakakwento ko na yung mga past natin, no? Sa mga best friend ko dyan, alam na nila yan. So ngayon, way back sa ngayon na sitwasyon, thank God naman ako, kasi kahit pa paano, binigyan niya pa rin ako ng magandang healthy lifestyle. Magandang, walang, hindi masakitin, mga ganyan. So, ayun mga kabady, yan lang yung masishare ko sa inyo. Sana marami kayong nalalaman tungkol sa sarili ko para makilala nyo naman ako. So, this is Sam TV Vlog. And thank you very much Team Kapuso, sa ating founder Jane Lastimoso, admin Mistor, sa ating president Freddy Channel, sa lahat ng mga members, sa ating auditor si Remary Vlogs. So yun lang yung masishare ko, and see you in the next video. Bye bye mga kabady.